pagkatapos ng mga ano tawag, mga dilubyo ba ang tawag doon? Yung mga pagsubok, mga bagyo na dumating sa inyo ay eto na kayo at nakakaharap na kayo in public kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang tinutukoy po natin dito ay ang magpartner ngayon, magpartner kasi hindi pa naman talaga fully, hindi pa na-annul, no, yung marriage ni Aljur Abrenica kay Kylie Padilla. But anyway, ito nga po yung mga naging usap-usapan natin sa buwan ng November dahil nga po sa paglabas ni AJ Raval at naging malaking istorya din yung kanilang pagbabahagi niya ng kanyang kwento na 3 na pala yung anak nila ni Aljur Abrenica. Ang latest ay pinanganak last September lamang this year at minaunang 2. Tapos meron pa nung pinangalan pa, may junior pa si Aljur sa kanya na syempre doon sa mga fans ni na Kylie at saka ni Aljur, nabwisit sila kasi ba't ganoon, unfair, ba't kay Kylie hindi ka nagkaroon ng junior considering na 2 din yung anak mo lalaki. May mga ganong chika, but at the end of the day po, kailangan po nating unawain na sa buhay talaga ng tao may mga pangyayaring ang hirap i-explain, lalo't emosyon ang nananaig, kumbaga. So itong si Aljur, despite the fact na ang dami niyang bashing na tinanggap, lately, simula na nung nagkakanta-kanta siya, nagba-viral siya, kino-call out siya, at kung ano mga pangalang kinakabit sa kanya, dahil actually natatawa na nga ako, pati nga si Coco Martin, di ba? Parang sinuportahan pa yung ginagawa niya, kasi nga, in all fairness po, ilang beses ko na rin pong nasaksihan itong si Aljur Abrenica na kumakanta ng live kasama yung tatay niya at saka si Naveen. May banda sila eh. So talagang ako, masasabi ko rin na nakakakanta siya, singer talaga siya. Kaya lang, alam mo naman dito sa social media, yung mga tao, diba? Nagkakamali lang siguro ni ako as a singer din. Talaga gano'n. O kayo, may naiintindihan naman din ako sa larangan ng musika. May boses naman si Aljur, singer naman talaga siya. Kaya lang, siguro yung mga pinopost niyang mga, hindi ko alam kung sinasadya niya or what, na mga kanta sa TikTok at ibang platform, talagang mapupuna mo lang. Hindi bagay sa pitch niya, hindi bagay sa boses niya. Kaya napapansin siya, kaya tinitira-tira siya ng mga basher na, alam mo yun, nakakatawa lang. Pero in reality po, sa totoo lang, maganda ang boses ni Aljur at talaga pong kumakanta siya. Yun yung totoo doon. Kaya nga natawa ako na dahil doon sa mga ganung post, lalong napag-usapan si Aljur Abrenica, plus napapanood din siya ngayon sa Batang Quiapo, binigyan siya ng break ni Coco Martin na sa isang kanina. And eto na nga, dahil siguro sa mga magagandang nangyayari sa kanila, eto, si ano naman, nag-take na ng effort si AJ na aminin niya in public na minsan nga sa pagkakadulas ng kanyang ama na si Jeric Raval doon sa insidente sa FAMAS Awards na late this year or early this year, na booking nga doon na may mga anak na, kasi sabi niya busy sa mga anak niya, and may 2 pa lang that time, and yung ikatlo ngayong September. And because of this, ito namang si Kyle sa other side, maaga niyang sabi niya matagal na niyang alam na ang sitwasyon ni AJ at saka ni Aljur, and tinatanggap niya to alang-alang sa mga bata, at masaya ang relasyon ng mga anak nila ni Aljur sa mga anak naman ni Aljur kay AJ. Kaya sabi niya, bilang isang nanay, paano ka nga naman, ano pa ba naman ang pwede mong ihahangarin or ipapangarapin, kundi ang maging mas maayos ang pagkakakilala nila, kasi isa lang naman ang kanilang ama. And nagpapasalamat din siya at pinupuri niya pinapupurihan niya itong si AJ, kasi finally nga daw yung sinasabing freedom na gusto niyang ma-achieve ay nakuha na niya, and naghahangad siya ng magandang pagsasama sa dalawa, na siguro ito na yung magsisimulang proseso o hakbang para kapwa mapawalang bisa na yung kanilang kasal. Although syempre may proseso nga itong pagdadaanan. And sa kabilang dako, si AJ naman marami rin ang pumuri, kasi
sabi na, sa ganda niyang yan, sa sexy niyang yan, o hindi mo nga naman aakalain na 5 beses na pala siyang nanganak dahil may una na siyang anak dun sa kanyang unang nakarelasyon na ng showbiz, tapos may ikalawa din na kaya lang parang pumanaw na, tinatawag nga nating Angel na ngayon. So nakadalawa na mayroon siyang 2 una, plus 3 dito kay Aljur, kaya may 5 na siya. Habang si Aljur naman, may 3 anak kay AJ at may 2 kay Kylie Padilla, naka-5 na rin siya. Kaya ang mga netizens na mga bashers na laging sinasabi na sana nga daw mas marami pang proyektong dumating kay Aljur at mabigyan siya ng oportunidad na maging concert performer or artist or singer para naman daw sa dami na rin daw ng anak niya. May mga ganun. But the thing is, kinoconnect na nga lang po yan dahil nga po sa mga madalas na pagbaviral na mga pakanta-kanta ni Aljur na nakakatuwa lang na alam naman nating lahat na kaya naman yung panindigan yung pagkanta-kanta niya. Ang hindi nga lang talaga nakakatuwang pakinggan or mabasa ay yung mga sobrang bashing sa kanila na eto na nga, tinanggap na sila ng showbiz, ng publiko na meron gano'n kasi alam naman na yung kwento talaga, ngayon lang inamin. Tapos biglang nakikita mo sila sa labas nagsisimba, ay may mga pagpuna pa rin, may mga pintas pa rin, may mga sinasabi pa rin yung mga netizen at mga basher na kesyo ganito, kesyo ganyan, na ang isang cheater, wala, di ba? Nakakaloka talaga ang mundong ito. Alam mo po, tayo mga Pilipino, lagi natin sinasabi dito bilang sa munting channel na ito, sinasabi namin na, alam mo, kung sabi nga natin, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Kasi minsan, yung po mga gano'n, pag nagpapatong-patong na 1, 2, 3, naging 10 na kayo lahat, o naging 500 o 1,000, 20,000 na kayong nagbabash ng ganun, parang nagiging totoo na rin kasi yung mga ganun na dapat po hindi, kasi alam naman natin sa mundong ito wala naman talagang perpektong tao, lahat naman po tayo makasalanan. So bilang itong si Aljur siguro ay nagsusumikap naman na ipakita sa publiko ang pagiging isang mabuting tatay niya o mabuting asawa niya, bigyan natin ng pagkakataon. Hindi wag na nating husgahan kasi kung yung dati niyang karelasyon na naging nanay din ng mga anak niya ay tinatanggap na ang mga ganitong sitwasyon, bakit tayo ang hindi? Hindi naman tayo ang nakakasama, di ba? O di ba? Hindi namin pinagtatanggol si Aljur bilang isang Aljur, kundi pinagtatanggol natin siya or binibigyan na ipinapahayag natin ng ating saloobin para sa kanya bilang isang tao na rin at bilang kapwa nating Kristiyano. Hindi naman tayo nagpapak-arty-arty dito sa YouTube channel, pero sana naman po mga bashers, dagdagan nyo naman ang inyong ang pasensya, ang pangunawa at lawakan na ating pag-iisip na sige nga, sabi nga doon sa lumang kasabihan sa Biblia, di ba, doon ipukol mo ang bato o ipukol mo ang bato kung magpukol ka. Ano ba 'yan? Yung nakita mo kahit ako nawala na. Kung wala kang kasalanan, ikaw ang unang magpukol ng bato nung tinutuloy sa nila si Maria Magdalena, di ba? Batuhin mo ng ganito, ganyan kung sa palagay mo ay wala ka rin kasalanan na nagawa. Mga ganon. But anyway, hindi po tayo nagpapaka-Kristiyano dito, hindi naman tayo dito gusto maging relihiyoso or what, pero bilang isang nananalig din po at naniniwala sa kaparehasan, sa pagkakaroon ng balanse sa buhay, kasi dapat talaga balanse ang masama at mahirap. Hindi natin sinasabing lahat tayo pwedeng maging makasalanan o maging makatarungan. Balanse lang yan ang nagpapaikot ng mundo Yun lang ang gusto namin puntusin dito. And on that note, pansamantalang nagbababay, basta kami nag-good luck. Sana nga sa mga nanonood kay Aljur, sa mga nakasubaybay sa kanilang relasyon ni AJ, magtagal talaga sana sila. At for goods ang masasabi ng ito, kasi nga itong si AJ mukhang nagbabalak na rin bumalik din sa showbiz, although alam mo naman may mga bashers na naman na kesyo ganito, ganyan daming sinasabi. Tingnan na lang po natin yung talento ng tao, hindi yung kung ano yung mga physical nung nachuchuchu dyan. Kasi sabi nga natin, kung hindi kayo nagustuhan, iligwak. Kung may natutunan naman kayo, kopkopin. Yun ang sinabi namin pagbabalanse, diba? Ano lang kasimple yun. So good luck sa inyo, AJ, good luck Aljur, kay Kylie rin, at sa mga pamilya nyo, at sa mga small circles na or mga big families na nakapalibot sa inyo. Maraming salamat po. And on that note, babay muna kami. Maraming salamat sa aming mga sponsors, Kinalani Chulenko Mitchell, Marietta Green, ang mga viewers namin din sa Maritas University, ang mga readers namin sa Bulgar, sa Hataw at iba pa, ang online chronicle.ph, at dito sa Unbearable Channel.
Ang aming mga sponsors ulit, Famous Philippines, at marami pang iba. Thank you, thank you, thank you. Yun lang talaga sinabi ko.